bawat isa. So ako'y natutuwa, natutuwa talaga yun. O, naatasan naman, bigay ngayon ng ating devotion. So sabi sa Hebrews 10:24-25, basa niyo ba lahat? Ma'am, yes ma'am. Yan. So sabi dito sa 24, sikapin din natin isingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. 25, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ng araw ng pagod. So let us pray. Bago tayo start, let us pray. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord, na pinagkalog niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa natapos namin service. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isang singles na narito, Panginoon, at karoon po kami ng fellowship. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe. I-bless po, Lord, ng mensahe na aming dadalhin. Nawa, Panginoon, ay aming po matutunan, Panginoon, ng nais mo pong sabihin. Pang aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, yan. Magandang tanghali ulit sa bawat isa. So, may tanong muna ako sa inyo. Yan. Bakit kayo naririto ngayong umaga? Ngayong tanghali. Bakit yan? Yan. Ano dahilan bakit tayo naririto? Ano ba itong pinagagawa natin ito? Bakit tayo nandito? Nagbibigay tayo ng oras. Yan. So dahil, hindi ba dahil sa fellowship? Diba? So nandito tayo dahil may fellowship tayo. So, ano ba ang fellowship? Mahalaga ito mahalaga ito sa atin mga Kristiyano. So meron ako ditong walis. Yan. May walis tingting ako dito. So sa tingin nyo, itong isang merasong tingting na ito, magagawa kaya nito na magwalis? Parang picture lang no? So sa tingin nyo, madadala ba nito yung mga dumi? Diyan sa tabi-tabi? Matagal lang. So, ito na kaya ang isang bugkos. Bugkos ka tawag dito, Pastor. Isang walis. Sa tingin nyo, makakawalis to? Yes. So, para ito, Pastor, masyado mahaba yung walis natin. So, yeah. So, ganito rin yung atin bilang tayo isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos. So, di ba tayo, hindi natin magagawa yung mga bagay ng iisa lang. So, kagaya nito, sa fellowship natin, hindi ako makakapag-fellowship ng ako lang. Diba? So, ayan, yung pinatutukuyan ng walis na ito na tayo bilang isang anak ng Diyos nawa ay sama-sama tayo dito sa fellowship. Why is Christian fellowship so important? Sa tingin nga ba natin, bakit nga ba mahalaga ang fellowship? So sa una pa lang, sinabi na ng Diyos na hindi maganda ang tao na nag-iisa. Kaya ibinigay niya binigay niya kay Adan si Eva. Mula doon, alam na ng Diyos na mas mahalaga ang kanyang mga tagasunod. Tayo na nagsasama-sama at nagtitipon-tipon, ang word na fellowship ay napakahalaga. Mahalagang konsepto upang tayo magsama-sama at encourage ang bawat isa. So sa ating ngayong magang ito, why is Christian fellowship so important sa inyo? Sa palagay niyo, bakit nga ba napakahalaga ng fellowship? So may 5 key points ako dito. So mabilis lang naman ito, okay, mag-alala. Hindi ito hahabot ng 30 minutes. Bigyan niyo lang ako ng mga 10 minutes. So ito ay napaka-short lang and then devotion. Hindi naman siya totally message na natin. So number 1, fellowship gives us a picture of God. So sabi dito, each of us together show all of God's grace to the world. No one is perfect. Tama ba? So we all sin, but each of us has a purpose here on earth
to show aspect of God to those around us. Each of us has been given specific spiritual, mga daw, gift. So, number, yan, may isa pa. When we come together in fellowship, it's like us, a whole demonstrating God. So, ayan, dito pa lang pinapakita na sa atin na dito sa fellowship natin, dito kasi natin na-discover, di ba? Ang iba't iba nating kakayahan, yung spiritual gift. Sa inyo, tanongin niyo ang ating inyo sarili, ano nga ba yung spiritual gift na binigay sa akin ng Diyos? Sa inyo, ano nga ba? Mayroon pa ba kayong hindi na-discover na bigay sa inyo ng Diyos? Na ay, marunong pala ako sa ganito. Kasi dito pa lang sa fellowship natin na-discover natin kung ano nga ba yung binigay sa atin ng Diyos. Diba? Kagaya ng kanina, ay marunong pala ako magpalaro, marunong pala akong marap, marunong pala akong magpalaro. So yun, fellowship give us a picture of God. Sabi nga dito, show all of God's grace to the world. No one is perfect. No one is perfect. We all sin, but each of us is a purpose here on earth to show aspect of God to those around us. Number 2, fellowship gives. Number 2, fellowship makes us stronger, building a strong Christian life. No matter where we are in our faith, fellowship provides us with strength. Being around other believers give us the chance to learn and grow in our faith. At di ba kayo dyan? Di ba? Sabi nga ay, no matter where we are in our faith, fellowship provides us strength. Being around other believers give us a chance to learn and grow in our faith. So fellowship make, diba? Sa fellowship pa lang, dito nakuha na tayo ng strength, kalakasan. Dito, alam niyo, na-share ko lang din sa inyo yung nangyari sa akin nung nasa office ako. So dito lang, visionary lang ako nun na on the spot ako. Na magbigay ng thought of the week. So wala akong kaalam-halam, pero isip ko nang bahala ka na Lord, ikaw nang bahala na magbigay sa akin ng lakas. Bigyan mo ako ng knowledge yan. So dito pa lang sa fellowship natin ito, kaya sabi ko nga napakahalaga ng fellowship kasi dito pa lang nadi-develop, nag-grow din yung ating pananampalataya dito sa fellowship natin. So nung time na yun, wala akong alam, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Then, ayun kasi, ano yung thought mo na dadalhin natin ang buong linggo sa pagdating sa trabaho. So ayun, na-share lang ako nun ng isang verse na, I can do all things. Di ba ko sa ating mga Kristiyano, napakapalasak na ng verse na yun. Pero sa mga hindi pa Kristiyano, sa mga hindi pa believers, ayun ay bago-bago pa rin sa kanilang pandinig. So ayun yung naging ginagawa natin pagdating sa fellowship, dito pa lang nakakapag-share tayo. Dito pa lang napapalakasan natin yung ating pananampalataya. Dito pa lang sa fellowship, dito tayo nakuha ng lakas, di ba? Kung ako wala ako ng lakas, hindi ako para doon magsalita sa harap ng maraming tao. Na natin yung mga bigat, yung mga boss mo. Tapos kung sasalitain ka doon ng on the spot, kung ano yung sasabihin mo. Yung ganun yun, na napakahalaga talaga ng fellowship kasi dito pa lang nakahasa na yung ating mga kakayahan. Yung ating knowledge pagdating syempre sa salita ng Diyos. So bilang isang Kristiyano, pinapakita lang din dito na mas maging advanced din tayo pagdating sa bagay sa pagdating natin, lalo na kung hindi natin kaharapay yung mga kapwa natin Kristiyano. So dito sa fellowship, make us stronger. Dito tayo nakuha ng lakas. At di ba kayo doon na dito tayo nakuha ng lakas sa fellowship? Kasi minsan pag hindi tayo nakapag-fellowship, di ba? Yung parang na-out of place ka, nawawala ka, ayoko, hindi naman ako dyan belong. Yan, na-experience nyo na ba yun? Or naramdaman nyo na ba yun? Na ayoko matandyan kasi hindi mo naman ka-close yung mga nandyan. Parang hindi ako dyan magiging okay. Pero pagdating na nandito na pala sila, ma-realize na, dito pala akong hugot. So number 3,
fellowship provides encouragement. We all have bad moments, whether it's the loss of loved one, the failed of exam sa mga estudyante, money problem, or even a crisis of faith. We can find ourselves down. If we go too low, it can lead to anger. As a feeling of dissatisfaction moment with God, yet these low times are why fellowship is important. So, di ba kayo doon na fellowship provides encouragement? Di ba? Tayo bilang isang mga Kristiyano, bilang mga isang anak ng Diyos, lalo na dito sa atin sa Singles Fellowship, dito pa lang, makikita natin o maaanon natin na encourage ang isa natin mga kasamahan. Sana nawa ay hindi ito yung marinig lang natin. Sana may-apply din natin to sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Lalo na higit sa ating mga Kristiyano, lalo na sa ating mga singles. Kung alam naman natin na may na-fail mo sa exam, di ba? Encourage natin sila na hindi pa natin lalo sila na itaw na, yung blok-blok mo naman, hindi ka naman pala magaling yan, hindi ka kasi nag-aaral, mga ganyang bagay. So dito ka lang, para na-realize ko din sa sarili ko na dapat laging positive ang ating isipan. So dito pa lang dapat na tayo yung unang mag-encourage, hindi mag-discourage ng kapwa natin Kristiyano, lalo na pagdating dito sa singles, sa mga singles. So nawa ay ito ay hindi maging dumaan lang sa atin na narinig nyo lang ito, kundi i-apply nga natin to na maging isa tayong ihemplo, hindi yung tipo na tayo pa yung mag-discourage sa mga kasama natin. Bawa, ay nakagaya kanina, lalo na mga may estudyante dito, may mga tatrabaho na, di ba? So, encourage natin sila. Encourage natin sila in a way na hindi naman yung, hindi mo trabaho, gano'n. Hindi. So, encourage natin sila in a way na, syempre, pakita natin sa kanila na may concern tayo. So, ayun. Ayun yung pinapatukuyan na itong number 3 fellowship provides encouragement. So, ito ba pala? Spending time with other believers can open up us a little bit. They help us to keep our eyes on God. God also works through them to provide us what we need in darkness, in darker times. Coming together with others can aid in our healing process and give us encouragement to move forward. So, again, meron naman na may nag-break. Yan, di ba? May nag-break na hindi naman natin kapwa Kristiyano. So, tingin niyo ba, i-encourage rin ba natin sila na hindi mo kita yan. Ayan. So, encourage natin sila in a way na syempre na maganda, na pakita natin na tayo ay Kristiyano. So, ayun. So, hindi natin sila ito-tolerate na, sige, magkaroon ka na lang na hindi. Pero mas maganda syempre yung kapwa natin Kristiyano. So, yun. So, next. Number 4. Fellowship reminds us we're not alone. So, tama ba? Hindi ka nag-iisa. So, kaya nga, di ba tayo ay may fellowship? Coming together with other believers in worship and conversation help to remind us that we are not alone in this world. They are believers everywhere. So, tama ba? So, sa atin bilang isang Kristiyano, nawa ay hindi nga yung sabi ko nga kanina sa inyo, na-encourage na sila. Kasi minsan napipil talaga nila, lalo na siguro, kasi ang dami din natin na mga singles, pero ilan tayo. So, siguro, naisip nila na nag-iisa sila, na wala silang kabali-bali. Yun. Minsan, ewan ko kung naramdaman nyo na din yan nung unang dating dito sa church, or mas maganda siya pa rin kung meron agad sa inyo nag-approach. Pero yan, ito ay isang malaking reminder sa atin na hindi natin nawa ay hindi natin iparamdam sa bawat isa sa atin na tayo ay na nag-alone siya. So, ito ay nire-remind lang din tayo na bilang isang Kristiyano ay yung pagdating sa pag-a-asheret, yung pagdating sa asheret, na tayo yung mamuna na makitaan nila na, ay, gusto ko dito kasi magaling ito mga tumaga na pagdating sa pag-a-approach. So, reminder lang dito sa atin na hindi tayo alone, hindi ka nag-iisa, lalo na may Diyos tayo nakasama sa araw. So,
So number 5, sabi sa inyo, napakabilis lang ito eh. Number 5, fellowship helps us grow. Coming together is a great way for each of us to grow in our faith, reading our Bibles, and praying are great way to get closer to God. But each of us has important lesson to impart to one another. So, fellowship help us grow. Amen ba? Yan. So, dito pa lang, di ba sa fellowship din, share lang natin na dito pa lang nahahasa na natin ang pagbabasa sana ng Bible, pag-pray. Kaya pag inassign tayo na, oh, ikaw naman sa assign dito na ikaw yung magpe-pray, ikaw yung magpapasonglit, ikaw yung sa game. So, i-grab natin ito na opportunity. Kasi ito ay isang malaking pribilehiyo na ikaw ay maging part din, syempre, ng programa. Dito pa lang kasi, coming together is a great way for us to grow in our faith. Dito pa lang talaga sa fellowship. Kaya sabi ko nga sa inyo, napakahalaga ng fellowship. Kaya minsan, nakakalungkot din na minsan, pag ang fellowship kaya na singles, uuwi na, hindi na makikipag-fellowship, dun sila, nararamdaman nila na sila ay alone. Pero hindi nila alam na nais natin sila na makasama. Christian fellowship, personal growth, and expectation. So ito lang yung mga paalala sa atin na bilang isang anak ng Diyos na huwag natin sanang kalitaan ang fellowship. Kasi ang fellowship ay napakahalaga. Dahil dito lang tayo nakuha ng lakas. Diba? Lakas sa ating araw-araw. Kasi dito pala sa fellowship, nakakapag-share tayo. Ano yung nararamdaman natin, o ano yung pinagdadaanan natin. Kaya nawa ang bawat isa sa atin ay pahalagahan natin ang fellowship. So yan, sabi sa 1 Corinthians 14:26, well, my brothers and sisters, let's summarize. When you meet together, one will sing, other will teach, other will tell some special revelation God has given. One will speak in tongue, and other will interpret what is said. But everything that is done will strengthen all of you. Then, challenge. Let us come back together and encourage one another. Nawa, ito'y maging isang panalangin din natin na ang bawat isa na ating mga hindi pa nakakasama sa ating fellowship kasi ang dami na rin sa totoo lang, ang dami na rin singles natin. Pero nakakalungkot kasi hindi na natin makasama. Dahil na yun nga siguro nung ginagawa ko dito mga devotion na to ay iisip ko siguro kulang lang kami sa pag-encourage pa rin. Hindi pa sapat yung pag-chat, text. So sana ay iparamdam natin sa mga kasama natin, hindi lang sa singles fellowship, may Bible club, sa lahat ng ating ministry. Iparamdam natin sa kanila na hindi sila nag-iisa. Na nandito tayo, syempre sa mga nakapakinig nitong message na ito, ay nawa ay tayo yung manguna. Hindi tayo pa yung i-encourage na, uy, attend ka naman. Yung ganyan, na-miss ka na namin. So, ayan. So, nawa ay ma-encourage pa rin natin ang bawat isa dahil napakahalaga talaga ng fellowship. At higit sa lahat, dito tayo natututo, mas nakikilala natin ang Diyos sa fellowship siya. So, yan. Sabi nga dito sa Hebrews 10:25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita na natin na malapit na ang araw ng Panginoon. So, yun lang po at magandang tanghali.